Hi guys, it's me again Cheryl and welcome to my podcast. So I will making podcast now. So I will think about what kind of story I will be making. So I will tell you some story of my life here abroad. So i-share ko sa inyo guys yung mga story naming mag-asawa kasi ibang lahi po ang aking asawa at hindi po siya Pilipino. So, may mga kultura tayo na kailangan nating malaman guys. So, kailangan nating unawain at irespeto. So, minsan guys, pag nagbi-video ako, hindi ninyo nakikita yung mukha ng asawa ko sa mga video ko. Kasi guys, talagang hindi po siya in sa mga social media. Wala po siyang Facebook, Instagram, at saka YouTube. Mga ganun. Wala siyang anong ganun guys, no? At ayaw niya masyadong napapublic yung kanyang pagmumukha. So, pag ina-upload ko siya sa Facebook ko is kino-cover ko yung kanyang face. So, tingin niyo, kasal po kaming dalawa, legal po kaming kasal at kinasal kami sa isang opisina dito guys, no. Ano lang siya guys, civil wedding lang siya, hindi po siya in grande, wala lang, nagpakasal lang kami sa may opisina kasi yun guys, kasagsagan yun ng COVID, may COVID pa noon at hindi madaling kumilos, hindi napaka-easing kumilos kasi kailangan ng appointment, hindi ka pwedeng pumunta ron ng ganyan-ganyan, so magpapakasal kami ganito ganyan, so nag-antay pa kami ng ilang weeks noon guys, no. Yung asawa ko guys, ang ugali niyan guys is mabait siyang tao, hindi po siya palasigaw at never niya akong sinasabihan ng mga bad or masakit na salita, never niya sa akin ginawa yon at never niya rin akong sinigawan. So siya talaga, napakalaking respeto niya sa babae talaga, na hindi porket babae ako at siya yung nagtatrabaho is parang wala ka ng respeto sa asawa mo kasi ikaw ang nagtatrabaho, parang ikaw ang pinaka-boss dito sa bahay. So, wala pong ganun sa amin guys, no. So, hindi naman sa amin yung pera kasi hindi po kami mayaman guys na marami kaming pera. Ang sinasabi kasi ng asawa ko sa akin guys, ang pera daw is hindi talaga pinag-aawayan. Talagang dapat hinahanapan siya ng solusyon. So ganun guys ang ginagawa namin. May mga time na may problema din kami sa pera at may times na nasosolusyonan din siya guys, no. At saka guys, i-share ko pala sa inyo yung culture shock ko dito guys is before nung na dumating ako dito is yung mga tao kinakausap ka kahit hindi ka kilala. Kahit hindi ka nila kilala guys, binabati ka nila ng magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi. Minsan kasi before kasi guys, talaga nung bago-bago pa lang talaga ako dito. Lang kasi ako guys, dito talaga hindi ako palakausap sa mga taong hindi ko kakilala. So, minsan sinasabihan ako yung asawa ko na pag binabati ka nila, batiin mo rin silang mga ganyan. So, hindi ako masyadong bumabati kasi guys, no. So, hanggang sa tumagal-tagal na ako dito sa lugar nila, na absorb ko na ang kanilang kultura. So, kahit hindi ko kakilala guys, binabati ko ng magandang umaga, magandang tanghali o magandang gabi sa lingwahe nila, hindi po Tagalog, no? So, tsaka dito guys, ang mga tao dito nagbebeso-beso sila. Nagbebeso kasi guys, nung unang dating ko dito, may pinuntahan ata kaming party or nakikapit bahay ata kami sa mga kalahi nila. Nung nakita nila ako, niyakap nila ako tapos nagbeso-beso sila sa akin. So, nabigla ako ng ganun. So, hindi ko naman talaga ginagawa yung katulad ng ganun guys, no. So, dahil nasanay na rin ako, so pag nakakamit ako ng mga ibang lahi, kahit ng mga Pilipino, mahilig ako magbeso-beso, mga ganun. So, nakuha ko na yung kultura nila dito guys, no. At dito rin guys is wala kang masyadong makikita mga street food. Yes, kasi naghahanap talaga ako ng mga street food guys, kaso talagang wala kang makikita at all. So sinasabi ko sa asawa ko, siguro pag nag-business ako ng street food dito, patok na patok yung business ko. Why? Kasi wala kang kakompetensya guys, wala kang kompetensya katulad sa Pilipinas na ang daming nagtitinda ng street food, dito wala ni isa. So pag nagtinda ka, talagang yayaman ka siguro pag nagtitinda ka ng street food dito.
Kasi sinabi daw ng asawa ko before daw is may street food dito, kaso pinatanggal daw ng nila, ng government nila kasi daw dirty daw yung food. Ayun ang sinasabi sa akin ng asawa ko, no. Pagkatapos guys is wala kang makikitang mga bata sa kalsada. Yes guys, hindi katulad sa Pilipinas, no. Dito sa ibang bansa guys, makikita mo lang yung mga bata sa mga park area or school area. Minsan makikita mo lang sila sa mall like that. Pero yung mga naglalaro-laro sila sa kalsada, may mga bata na naglalaro diyan, hindi magkaakilala, mga gano'n, wala kayong makikita, no. So doon niyo lang sila makikita like school, park, or mall. So minsan kasi guys, kunyari nagkaroon ka ng anak sa ibang bansa at pinunta mo sa Pilipinas. Bata galing sa ibang bansa, gustong-gusto nila sa Pilipinas kasi marami silang kalaro. Kahit hindi nila kakilala, pwede sila makipaglaro, maraming mga bata sa kalsada, mga ganyan na nagtatakbuhan. Dito guys, sa ibang bansa, wala pong ganyan. So, yung mga bata dito is ng mga nasa loob ng apartment. Pag gusto nilang lumabas kasama nanay nila, nagpupunta sila ng mga park area or sa mall. Sinabi ko na before, di ba? At saka guys, ang nanibago lang ako dito guys is walang Filipino restaurant. Malayo po yung nag-iisang Filipino restaurant dito sa lugar nila. Nakapunta na ako doon at sobrang layo niya, at in fairness, ang mamahal ng mga tinda nila doon guys. Ang mamahal ng mga food na tinitinda nila. Kasi guys, nakadepende kasi yun sa city kung nasaan yung business mo. Pag talaga mataas yung cost of living doon, kailangan mo rin taasan yung yung mga price ng mga food na tinitinda mo. So doon lang ako first time nakakain ng Filipino food at nakapag-usap sa isang Pilipina. May Pilipina doon. Puro Pilipina sila doon. May kalahating Brazilian at may kalahating Pilipina na nagtatrabaho doon. So, kaya nga minsan sinasabi ko sa asawa ko, minsan munta tayo doon, kumain tayo ng Filipino food kasi sobrang layo niya talaga guys. At mabigat sa bulsa ng sasakyan. Kasi guys, ang mahal ng gasolina. At saka marami pang mga toll sa kalsada guys. Napakadami nila, sandamak-mak sila. Sa totoo lang, at binabayaran mo rin yung mga yun. No? So ayan guys, ang nagustuhan ko lang kasi dito sa lugar nila is nature. Mahilig ako sa dagat, lalong-lalo na malapit kami sa dagat guys. So minsan before, nung ang work ng asawa ko is online, nandirito lang siya sa bahay. Every Saturday tsaka Sunday napupunta kami sa may beach. So ayan, no. So ayan lang guys, na i-share ko lang sa inyo ang culture shock na nanibago ko dito sa lugar nila guys. Pero pag tumagal-tagal ka talaga dito sa lugar nila is parang okay ka na sa nila, mga ganyan. Kaso ang problema lang guys is hindi tayo makapagtrabaho kasi nga yung lengguwahe nila kailangan mo pang aralin, at hindi masyadong ganun kadali guys, or hindi lang ako masyadong nag-aaral siguro, no? Kasi hindi ko siya, na-absorb ko siya sa utak ko guys. Minsan nga nanonood ako ng YouTube, mga videos na naka-Portuguese siya, tapos yung translator Portuguese din. So may mga lines, may mga sentences ako na naiintindihan.